Tuluyan ng naputulan ng binti ang isang bata sa Cebu matapos maimpeksyon ang kanyang sugat. Sinisisi ng pamilya ang pinuntahang ospital. Imbis daw kasi na doktor, nursing assistant lang ang unang tumahi sa sugat ng bata. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nahiwa ng bubog ang kaliwang binti ng 6 na taong gulang na batang si alias Ryan habang naglalaro sa kanilang bahay sa Toledo City, Cebu. Agad siyang isinugod sa Toledo City General Hospital at doon tinahi ang kanyang sugat. Pinauwi rin siya pagkatapos, pero pagkalipas ng 2 araw, nangitim, namaga at nagka-impeksyon ang tinahing sugat. Kaya nagdesisyon ang mga magulang niyang dalhin siya sa ibang ospital. Pero huli na ang lahat, kinailangan ng putulin ang kaliwang binti ng bata dahil sa komplikasyon. Kung hindi maagapan, maaari itong lumala at ikamatay pa ng bata. Dahil sa nangyari, nagtanong ang magulang ni Ryan sa ospital na unang pinagdalhan sa kanya. Laking gulat nila nang malamang hindi doktor, kundi isang nursing assistant ang tumahi sa sugat ng bata. Ang nursing assistant ay staff ng ospital na graduate ng nursing pero wala pang lisensya. Sino ang maniniwala na ang nagtahi sa sugat ng aking anak ay hindi pala licensed na nurse? Imbis na gumaling, na-infect tuloy ang anak ko, hindi nakapag-flow yung dugo dahil sa inilagay na bandage. Sus, ngayon lang tinanggal. Kinumpirma ng Toledo City General Hospital na sa kanila nga tinahi ang sugat ng bata. Iniimbestigahan na raw nila ang nangyari. We are very sad We are very sad sa nangyari sa bata na pumunta sa ospital para sana magpagamot. Pero bakit naging ganyan ang nangyari? As of now, the personnel involved ay hinold muna natin. Di muna natin sila pina-duty while ongoing ang investigation. We are still investigating kung paano nangyari na siya ang nagtahi sa sugat sa bata. Agad dumulog sa Department of Health Central Visayas ang ama ng bata para maghain ng reklamos sa nursing assistant at ospital dahil sa kapabayaan. Ayon sa DOH Central Visayas, iligal ang pagtahi ng nursing assistant. Kung ang tanong, sino ang dapat na magtahi? Of course, ang doktor dahil ang doktor talaga ang dapat mag-asikaso sa pasyente. Ang nurse at nursing attendant, andyan sila to assist, mag-prepare ng mga gamit at mag-assist sa doktor. Pero dapat ang doktor talaga ang magtahi dahil ang nursing attendant wala silang lisensya. Nagpunta rin ng ama ni Ryan sa NBI para maghain ng reklamong kriminal laban sa mga tauhan ng ospital. Kung mapapatunayang nagpabaya ang ospital, maaari silang matanggalan ng lisensya. Posible ring matanggalan ng lisensya ang iba pang sangkot na medical practitioner. Nangako ng tulong ang DOH Central Visayas sa bata. Bibigyan siya ng prosthetic leg para makalakad ng mas maayos. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.